Isa sa mga paboritong bilhin ng pamilya ay ang maluwag na klase ng sasakyan. Isang magandang klase ng transportasyon na kahit saan mo man gamitin ay siguradong mas mapapakinabangan. Kagaya ng isang van, marami nag-aasam lalo na yung may malalaking pamilya. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinakabagong minivan ng Mitsubishi na pwedeng sakyan ng 7 hanggang 9 na pasahero. Yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ipinakilala na ng Mitsubishi Motors sa Japan Mobility Show 2025 ang prototype ng all-new Delica D5. Ito ay inilalarawan bilang isang all-around minivan na pinagsama ang comfort, minivan at kakayahan ng isang SUV at off-road vehicle. Well, alam naman natin na karamihan sa mga inilalabas sa Japan Mobility Show ay kadalasang dumarating din sa lahat ng bansa sa Asia kasama na ang Pilipinas dito. Ang Delica D5 ay isang modernong minivan ng Mitsubishi brand na ginawa para sa mga taong naghahanap ng mas maluwag, practical at maaasahang sasakyan. Ito ang tipo ng vehicle na hindi lang pang pamilya kundi pang lahat ng klase ng biyahe. Kayang dumaan sa iba't ibang uri ng kalsada mula syudad hanggang probinsya at hindi rin ito pahuhuli pagdating sa tibay at performance. Kaya nitong makipagsabayan sa ilang SUV at MPV sa merkado. Bukod sa pagiging dekalidad, itong Delica D5 ay kilala rin sa pagiging matipid sa konsumo. May modernong features at mas mataas na comfort level para sa lahat ng sakay. Sa madaling salita, ito ang modelong halos kompleto na sa lahat. May maluwag na cabin, matibay, matipid at ready sa kahit anong adventure. Dagdag pa riyan dahil sa kombinasyon ng minivan space at SUV-like capability, ang Delica D5 ay perpekto para sa malalaking pamilya, mahilig mag-off-road trip o kahit mga negosyanteng kailangan ng reliable na pang-araw-araw na sasakyan. Ang interior kasi nito ay idinisenyo para sa 7 hanggang sa 9 na pasahero. May flexible seating configuration at sapat na cargo space kahit maraming gamit. At sa labas naman, makikita ang matatag at modernong disenyo nito na may dagdag na proteksyon at ground clearance na mas mataas kumpara sa ilang mga van. Kaya kahit hindi ka na mag-upgrade o magpadagdag pa ng mga molye sa aftermarket, ay papatok na ito lalo na sa mga gusto laging mag-offroad. Kaya mas kampante kang bumiyahe kahit sa lubak, putik o pabago-bagong kondisyon ng daanan. May advanced safety features din ito at update technology sa loob, kaya mas komportable at mas ligtas ang bawat sakay nito. Well, pagdating sa exterior na disenyo nito, talagang nakakaakit pa rin tingnan. Makikita mo kasi kagad dito ang signature design language ng brand na dynamic shield front face na nagbibigay ng matapang, moderno at premium na itsura dito. Ang style na ito ay karaniwang makikita sa mga SUV ng Mitsubishi gaya ng Montero Sport at Expander. Kaya mas lalong nagkaroon ng kakaibang dating, lalo na nang inilagay ito sa isang minivan concept gaya nitong Delica D5. Bagamat minimalist ang overall na forma nito, hindi ito magmumukhang bland, sa halip naging mas clean, solid at modern ang appeal nito. May tamang timpla ng pagiging sporty at pagiging family friendly ang style nito. Ang mga linya at kurbada ng katawan kasi nito ay simple pero mahusay ang pagkaka-curve na nagbibigay ng mas sophisticated na karakter sa modelong ito. Dagdag pa riyan ng mga fenders, protective claddings at mas mataas na ground clearance, kaya naman mas naging solid at unique palalo na bumagay sa magandang identity nitong minivan Delica. Ang headlamp nito ay may mas pinong hugis, naka-LED at may modernong signature light pattern na nabibigay ng mas premium na dating sa gabi. Pagdating sa likurang bahagi, simple pero elegante rin ang taillight design. Bagay na bagay para sa isang minivan na gusto mong maging presentable kahit pang pamilya o pang long trip. Sa kabuuan, kahit minimalist ang atake, ramdam mo ang kombinasyon ng elegant strength at modern functionality. Hindi sobrang flashy, pero sapat ang presence para sa standout sa daan, lalo na kung ipantatapat mo sa ibang MPV o minivan sa market. Pagdating naman sa mga features, maraming aspects ang nagpapalakas sa appeal nitong Delica D5, mula sa comfort hanggang sa safety at versatility nito. Narito ang ilan sa mga importanteng katangian nitong modelo. Bukod sa complete set at napaka-rugged na exterior design nito, ang interior nito ay napaka-flexible na kung saan kaya raw nitong magsakay ng 7 hanggang sa 8 o 9 na pasahero at may flexible seating at cargo layout.
Maganda para sa pamilya, mga kabiyahe o long distance travel. May 4-wheel drive o all-wheel drive capability rin ito para sa iba't ibang daanan. Gamit ang features na tinatawag na Super All-Wheel Control o SAWC ay binibigyan ito ng mas matatag na handling at stability power itong modelo. Kaya naman swak na swak talaga ito hindi lang sa spalto kundi pati sa medyo magagaspang na daan, malulubak o kahit sa off-road context. Modernong technology at connectivity features, yan din ang isa sa mga ipinagmamalaki nito. May touchscreen infotainment system na may kasamang connectivity support depende sa variant. May maliliit na storage console din ito at sliding at madaling na i-fold ang mga upuan nito kung kinakailangan ng mas malawak na space for cargo. Magandang air conditioning system ito para sa magandang climate at may clean air filter pang kasama, less odorless. May premium sounds din ito para sa entertainment system at may option for navigation at multimedia system. May driver display na digital panel gauge at may kasamang advanced safety technology. Itong Delica D5 ay maraming airbag sa loob. Merong para sa driver at front passenger seat at meron pa sa tuhod. Ang ilang variants nito ay nilagyan sa mga curtain sa gilid para protection din ng mga pasahero sa likod. Matibay din ang reinforced at body structure nito. Gumagamit kasi ito ng mataas na tensile steel sa mga critical zones kasama ang special ribbon frame nito na talaga namang pumoprotekta sa loob ng cabin para sa mga pasahero. Ito ay mabuti para sa mga crash safety at structural integrity sa harap at likod na bahagi. Ang mga interior seats ay nakadisenyo rin para mabawasan ang mga impact force upang nang sa ganun ay hindi mapuruhan ang mga pasahero sa malulubhang banggaan. Meron din itong mga braking support system gaya ng anti-lock braking system o ABS. May electronic brake force distribution o EBD na tumutulong para hindi mag-lock ang gulong kapag biglaan ang preno at para pantay-pantay ang preno base sa bigat at kondisyon ng daanan. At syempre itong Delica D5 ay nilagyan rin ng stability at traction control na magagamit mo naman sa mga pag-o-offroad. Ang active safety control features din nito ay tumutulong ma-maintain ang control lalo na sa madulas o mahirap na daan at mapapakinabangan rin lalo na sa mahihirap na trail. At ang kagandahan pa rito, itong bagong Mitsubishi Delica D5 ay nilagyan na rin daw ng 360-degree camera view sa top of the line variant nito para matulungan kang makita ang halos lahat ng paligid nitong sasakyan, mabawasan ang mga blind spot at hindi ka mahirapan sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Ang Delica D5 ay gumagamit pa rin ng independent front suspensions na MacPherson strut sa harap at sa likod naman ay gumagamit ito ng multi-link independent suspension. Kasama sa setup ng chassis o suspensions nito ang all-wheel drive train. Ibig sabihin, ang mga suspensions nito ay dinisenyo para sa kombinasyon ng minivan type at comfort plus SUV type na kakayahan kaya medyo versatile at hindi hirap kahit pa sa mga malulupak. Gumagamit rin ito ng malalaking sukat ng gulong na 225x55 R18 tire size. At kung pag-uusapan naman natin ang makina, itong Mitsubishi Delica D5 ay binigyan ng kakayahan para humatak ng mabibigat na karga, magmaniubras sa mga pataas na daanan at makipagsabayan sa mabibilis na sasakyan. Gumagamit ang modelong ito ng 4N14 engine na may 2.3 liter diesel turbo DID common rail intercooler plus turbocharger. Kaya talagang mas malakas ang acceleration at may kakayahang pumatak kahit ng mabibigat. Ito ay may maximum power output na 145 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 380 Nm at 2,000 RPM. Ang output na yan ay ipinapadala sa 4 na gulong nito sa pamamagitan ng automatic 8-speed transmission type nito. Kaya ng modelong ito umabot sa bilis na 170 km per hour o mag-acceleration sa loob ng 12.8 seconds. May sapat din ito na fuel tank capacity na 64 liters at kumonsumo ng 10 to 12 km per liter. Itong Delica D5 ay kasalukuyang inilalabas pa lamang sa bansang Japan na posible daw dalhin sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Ang kabuang presyo nito ay naglalaro mula $28,400 hanggang $33,600 na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay magkakahalaga mula 1.6 million pesos
hanggang 1.9 million pesos kung sakaling dumating na ito sa Pilipinas. Isang panibagong modelo na naman ang posibleng dumating ngayong taon sa bansa ang inilabas ng Mitsubishi para sa karagdagang lineup ng mga modelo sa bansa. Isang sasakyan na para sa malakihang pamilya dahil sa pagkakaroon nito ng 8 to 9 seating capacity o higit pa. Ang minivan na pang off-road na rin at talagang naglalaman ng napakaraming features, mga advanced sense of technology, maging ang malakas na engine specs na meron ito. Ang Mitsubishi Delica D5, magiging entry ng brand para sa kanilang minivan segment dito sa bansa na naglalaman ng mga advanced na katangian mula sa loob at labas. At yan ang isa-isin natin ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, itong modelo ay mayroong mga previous model na rin. Inilabas ito noong pang 90s at nasundan ng ilan pa noong 2016 at hanggang sa kasalukuyan. Ang simpleng van sa paglipas ng panahon ay binago at pinagpapatuloy ang produksyon magpahanggang ngayon at mas ginagawang moderno pa. Pero ngayon 2024 may bali-balitang susubukan muli ng brand na dalhin itong modelo sa Philippine market sa pamamagitan nitong Delica D5. Hango ang Delica name sa pinaikling delivery car na naglalayong mapuna ng pangangailangan ng bawat magmamay-ari at gagamit nito. Kung pampamilya na may higit sa 7 o 8 miyembro, o kaya naman pang delivery at pangkargamento, at mga nagdadalawang isip na bumili ng isang SUV car dahil sa limitadong space, mas mahal na presyo at hindi maganda sa off-road. Ang bagong Delica D5 ang nababagay para sa iyo. May dalawang klaseng pagpipili ang variant ang modelong ito, ang standard variant at ang urban gear nito. Ang bawat isa ay nagmamay-ari ng kanya-kanyang disenyo at estilo depende sa taste ng makakakita. Mula sa panlabas na disenyo ng standard variant, kapansin-pansin ang SUV attire na pormahan nito. Matikas at protektadong pakiramdam ang dinadalang kapansin-pansin na disenyo ng modelong ito. With high prestige at ang frontal face, makikita ang makapal na front grille na may geometric honeycomb pattern. Ngunit, pagdating naman sa isang variant nito na urban gear, ang front end design ay may solid metal black. Pinaiwatig nito ang sopistikadong pakiramdam sa pagkakaroon ng modernong mga katangian. Ibig sabihin, ito ang tough variant ng Delica D5. Ang parehong variant ay may newly adapted form vertical multi-LED headlamp at makapal na front bumper grille ang mas nagpabago sa buong itsura ng Delica. At para magkaroon ng isang matigas at sopistikadong muka, nakaposisyon naman ang clearance light nito sa mas mataas na portion para mas gumanda at mapahusay ang visibility habang nasa ibaba ang headlamp para naman mas makita ng maliwanag ang kalsada sa gabi. At upang mas mapabuti ang functionality at security na rin. Sa bawat side portion nitong modelo, makikita din ng mild curve ng mga fenders, mga garnish side seal at fairings. Akma-akma sa buong estilo ng body nito. Kaya hindi lang van, may pagka-premium pa. Meron din itong malalapad na tires na naka-tubeless at alloy na mags na may kabuang sukat na 225 by 55/18 habang sinusuportahan ng magagandang klase ng suspensions na inilagay dito. At syempre, Mitsubishi yan mga kaibigan, kaya hindi sisirain ng brand ang reputasyon sa paggawa nito. Nilagyan ng MacPherson strut sa front suspension, isang particular form independent suspension sa front axle na nagpapatibay ng steering rod at nagsisilbing absorber ng kahit anong vibration kung maidadaan mo man sa mga malulubak o mababatong kalsada. Ito rin ang mga ginagamit ng ibang brand para sa kanilang mga unit na inilagay din sa modelong ito. Ang rear suspension naman nito ay naka-multi-link na kaya ring tumanggap ng anumang klase ng lubak. Habang ang mga safety measure naman na meron ng modelong ito, gaya ng brakes, ay mas pinatatag sa pamamagitan ng inilagay na klase ng disc na may ventilasyon o tinatawag na ventilated disc type. Ito ang klase ng brake na inilagay din sa mabibilis na kotse para mas garantisado ang pagbabawas ng speed at mga biglang pagpipreno sa mga hindi naasahang pagkakataon. Ang bagong Delica D5 ay nilagyan din ng bagong makina na 2.3 liter Maybach turbo diesel engine o kabuang 2,359 cubic centimeter displacement capacity. Naka-inline 4-cylinder dual overhead camshaft with 16 valve na may kasamang supercharged na IC turbo.
na nagko-compress sa air intake para dumami at mapalakas ang mga pumapasok na hangin sa loob ng engine nito na nagre-resulta sa paggawa ng pinakamalakas na power output para sa kabuuang displacement na 2.3 liters. Kaya naman ang nagagawang bore and stroke size nito ay 86.0 mm at 97.6 mm, habang ang compression ratio naman nito ay 14:1. Ang bagong Delica D5 ay ginamitan din sa fuel supply system ng fuel injected type at may kabuuang fuel tank capacity na 64 liters. Malayo-layo na rin daw ang mararating nito dahil kahit may kalakihan ay may katipiran naman sa consumption. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 13 km na layo o 13.6 km per liter, habang nakakonekta ang kabuang makina sa isang transmission type na automatic na may 8-speed variable gear shifting at naka 4-wheel drive na kayang mag-produce ng maximum output na 174 horsepower sa kada 3,500 RPM at 380 Nm ng torque naman sa kada 2,800 RPM. Kaya itong bagong modelo na Delica D5 ay may average top speed na umaabot ng 165 hanggang sa 170 km/h. Ang mil na yan ay sapat para pamahalaan ng anumang klase ng kalsada mapa on and off-road. Bukod pa dyan, itong Delica D5 ay mayroon ding klase ng steering na rack and pinion. Sa mga hindi nakakaalam, kapag naka-rack and pinion kasi ang steering gear type ng isang sasakyan, kahit may daan mo ito sa malulubak o kaya naman sa mababatong kalsada, hindi mawawala sa balanse ang steering wheel o ang manubela nito. Dahil ang rack and pinion ay nakatuon para ma-maintain ang stability at pagdadrive, na kung saan ay flexible na nakakagalaw ang gulong nang hindi naapektuhan ang manubela. Bukod pa dyan, pagdating naman sa interior base, makikita ang bagong konsepto ng Mitsubishi na horizontal front dash panel. Ito rin ay katulad ng sa Mitsubishi Triton na kung saan ay nagbibigay dito ng mas maaliwalas na pagsakay sa pamamagitan ng pagiging accessible, functional at spacious nito. Kasama ang mga panibagong features na meron sa loob, mga water repellent seat o mga upuan na hindi basta-bastang nababasa. Kaya naman good news ito para sa mga nagmamaneho sa on and off-road, yung mga pumupunta sa liblib na mga lugar at tumatawid pa ng ilog. Foldable ang seat at napapaluwag ang space sa loob, kaya kung kakargahan mo ito ng marami ay talagang kakasya rin. Pagdating sa harapan, makikita ang malaking infotainment system nito na may 15-inch di touchscreen at may mga connectivity gaya ng Bluetooth na nilagyan ng Apple CarPlay at Android Auto. May auxiliary input at USB port socket. Meron din itong wireless charging system para sa mga gadget na lobat, hindi na kinakailangan pa ng cord. Ilalapag mo lamang ito at automatikong magcha-charge na. Sinamahan na rin niya ng convenient at comfortable features gaya ng pagkakaroon nito ng dual aircon system na may climate control. Napapanatili nito ang katamtamang lamig na kinakailangan lamang ng mga pasahero. Meron din itong kasamang center console armrest with center console pocket at may mga bulsa na rin sa kada gilid ng mga pintuan. Kaya kahit papano, pati sa mga pasahero ay may malalagyan kayo ng iba pang mga gamit. Kasama ang mga bottle and cup holder na meron ng mga ito. At may mga sari-sariling USB charging port system. Kasama ang multifunctional steering wheel nito na may control sa ibang mga sistema, gaya ng sound ng audio, mga ilaw, wipers at kung ano-ano pa. Mas pinadali na rin pagganahin itong modelo sa pamamagitan ng pagiging keyless entry nito. Talagang mas ginawang accessible, convenient at komportable ang modelong ito. Higit pa riyan, bukod sa mga sistemang nakapaloob sa buong interior nitong bagong Delica D5, nilagyan din ito ng mga panibagong features pangkaligtasan at pangseguridad na makatutulong naman sa pang-araw-araw na panganib sa pagdadrive o kaya naman sa pagsakay. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Ang cruise control system ay isang features na madaling gamitin habang nagmamaneho. Matakbo ang sasakyan sa pamamagitan ng cruise control system kahit hindi na nakatapak ang paa mo sa accelerator pedal, dahil dito ay mas makaka-relax ka lalo na sa mahahabang biyahe. Bukod pa dyan, nilagyan na rin itong bagong modelo ng TCS o traction control system na magagamit madalas sa hindi sementadong kalsada o sa off-road. Dahil sa traction control system ay maiiwasan rin ang pagkadulas ng bawat mga gulong nito at nag-apply ng automatic brakes para maiwasan ang pag-crash o pag-ikot-ikot ng sasakyan sa mga madudulas na kondisyon. Sinamahan na rin ito ng mga parking sensor na may kasama na rin front and rear camera for safety na rin para sa pagpapark lalo na sa mga alanganing lugar.
na kung saan ay nahihirapan tayong ipark ang sasakyan. Dahil dito ay matutulungan tayo na maisaayos ang pagpapark. Nararapat to sa mga beginner o mga baguhan pa lamang magmaneho. Sinamahan din yan ng electric parking brake. Kung saan switch on switch off na lang ang dapat mong gawin ay gagana na ang parking brake nito. Meron din itong kasamang 360 camera para mas mapalakas pa ang security nitong sasakyan. Lagyan ng high definition o mas magandang klase ng camera na kung saan nakikita ang buong paligid sa labas nitong sasakyan. Dahil dito ay maiiwasan rin natin ang makasagi ng mga debris o mga bagay na malapit lang sa mga gilid o likurang bahagi nito na hindi nakikita ng side mirror. Sinamahan din ito ng anti-lock braking system na suporta naman para sa brake. Ito ang magagamit mo sa mga biglaang pagpipreno dahil dito ay na-unlock ang mahigpit na kapit ng brake na sinamahan pa ng brake assist at electronic brake distributor para sa mas malakas na pagpipreno. Meron din itong kasamang stability control system na nagkokontrol naman sa maayos na pagmamaneho. Dahil dito ay kung sakali mang maidaan mo ito sa mga biglaang pakurbada na hindi na rin maiiwasan, lalo na kung hindi ka pamilyar sa isang kalsada, maaari mong may apply ang stability control system na kung saan ay hindi ka mawawala sa anumang pagmamaniobra o mamimaintain ang maayos na pagdadrive. Sama rin sa bagong Mitsubishi Delica D5 ang mga advanced safety measure na ikinabit sa modelong ito. Mas mapapanatili ang malakas na pangsiguridad sa pang-araw-araw gamit ang mga makabagong safety measure gaya ng pagkakaroon nito ng blind spot monitoring system. Isang sistema na tumutulong para naman sa mga biglaang sumusulpot na mga kasabayan mo sa kalsada. Kung hindi natin nakikita sa side mirror at bigla na lamang susulpot sa harapan, ay automatikong itong mag-a-apply ng brakes para maiwasan ang banggaan. Kaya naman sa mga blind spot na kalsada gaya ng mga pakurbada at biglang may sasalubong sa iyo. Dahil sa blind spot monitoring, kahit papano ay matutulungan tayo na maiwasan ng anumang banggaan na bigla na lamang darating. Sinamahan pa yan ng lane departure warning para naman mapanatili ang sasakyan sa loob lamang ng lane at hindi makaagaw ng linya ng iba. Dahil dito ay mapuprotektahan din ang maayos na pagmamaneho at upang maiwasan ang makasagi na rin. Meron din itong rear cross traffic alert. Isang sistema naman para sa pag-atras ng sasakyan na kung saan kapag may susulpot na lang bigla sa likurang bahagi nito, ay automatic ding mag-a-apply ang brake para nang sa ganun ay hindi maatrasan ang bigla na lamang dumarating na sasakyan sa likuran. Bukod pa dyan mga kaibigan, ay marami pang mga advanced safety features o safety measure itong bagong Mitsubishi Delica D5 na makatutulong sa pang-araw-araw natin na pagmamaneho, lalo na kung ito ang first choice mo na sasakyan para sa iyong pamilya. Dahil bukod sa mga nabanggit na nating mga safety features nitong Mitsubishi Delica, meron din itong mga katangian na mas magpapatibay pa sa mga pangsiguridad. Gaya ng pagkakaroon nito ng passenger and driver side airbags, may mga seatbelt sa kada upuan at seatbelt warning na rin na nagpapaalala kung sino man sa atin ang hindi nakagamit ng seatbelt. Meron din itong front and side impact beams. Nababawasan ito ang anumang pinsala sa loob ng sasakyan. Sinamahan pa ng crash sensor. May dadagdag mo na lamang talaga siguro dito kung sakali nakasakay ka ay ang pag-iingat na rin, lalo na kung ikaw ang nagmamaneho nito. Ang Mitsubishi Delica, bukod sa mga safety features na yan, ay makakampante ka rin sa pang-araw-araw, lalo na kung iiwan mo lamang ito sa labas ng iyong bahay. Dahil sa mga security features na inilagay dito, yung tipong hindi basta-bastang mananakaw o mawawala na lang basta-basta sa iyong pinagpaparkan. Sa pagkakaroon nito ng central locking, power door lock, engine immobilizer, anti-theft device at anti-theft alarm. Dahil sa mga sistemang ito, kahit gamitan pa ng traditional way ng pagkarnap o yung mga electrical procedure ng pagpapagana ng sasakyan ay hindi rin uubra kung wala ang mismong transmitter key nito o ang nagpapagana sa sistema ng makina nito. Alright, itong Mitsubishi Delica, pagdating naman sa kabuuang body size, may haba ito na 4,800mm at kabuuang lapad na 1,795mm. Ang kabuuang taas nito ay nasa 1,875mm. Napakaluwag ng buong interior sets at napaka-accessible.
kaya napaka-komportableng gamitin kahit pa nakaupo na sa lahat ng mga upuan. Meron itong malaki pang space para sa iyong cargo, kaya talagang napakasulit nito. Inilalabas palabang ang bagong modelo sa bansang Japan na nagkakahalaga ng 4,495,795 o kung direkta natin i-convert sa Philippine Peso, ito ay may estimated price na aabot sa 1,600,000 pesos pag narito na.